Good day mga kapinta, welcome back. Ngayong araw, ang gagawin naman natin ay mag-haspi tayo. Ipakikita ko sa inyo yung mga simpleng design na ginagawa natin sa pang-araw-araw kapag tayo ay nag-haspi. So ngayon, ang una natin gagawin ay maggagayak tayo ng ating paint thinner at mga oil tinting color. Gaya nga na sinabi ko sa nakaraan natin video, ang gamit nating mga tinting color ay puro oil base. So, hindi natin ito pwedeng haluan ng acrylic thinner o di kaya tubig. Paint thinner lang ihahalo natin dito para makagawa tayo ng ating wood stain. At pwede rin natin itong magamit bilang pang-erase o pang-adjust ng ating mga kulay. Ihahalo lang natin yung ating mga oil tinting color sa ating lacquer sanding sealer. At kung hindi nyo kabisado pa ang paggamit ng ating mga oil tinting color, pwede tayong gumamit ng mga oil wood stain na timplado na. Marami itong available na kulay. Meron itong mahogany, walnut at oak. At depende rin ito sa kulay na kinukuha nyo. Pwede rin natin itong i-adjust gamit yung ating mga oil tinting color. Dahil medyo malabnaw nga yung ating mga oil wood stain. Ang ratio naman natin sa ating mga oil tinting color sa paghahalo dito sa ating paint thinner ay didepende pa rin tayo sa kung anong kulay yung kinukuha natin. Basta wag lang natin sosobrahan sa paglalagay ng ating mga oil tinting color dahil nagre-react ito sa ating lacquer sanding sealer kapag sobra sa mga oil tinting color yung ating paint thinner o yung ating haspi. At matapos tayo makapagtimpla ng ating mga wood stain, pwede na natin ito ipahid direkta sa ginagawa natin. Pero syempre, bago natin ipahid yung ating wood stain, dapat nakagayak muna yung ating board. Nakagayak ito ng epoxy primer, body filler at epoxy primer bago natin ito maaaring pahiran ng ating wood stain. Ang ginamit nating base color dito ay epoxy primer white. Pinatakan lang natin ito ng kaunting burnt umber para hindi siya puting-puti. Pwede natin gamitin sa ating mga base color ay water base, acrylic paint o di kaya epoxy primer white. Pero kadalasan kong ginagamit na base color ay epoxy primer white. So bali matapos natin maipahid yung ating wood stain, maghihintay lang tayo dito ng ilang minuto. Depende sa init ng panahon, 3 to 5 minutes. Hintayin nating medyo matuyo yung ating stain nang sa ganun ay gumuhit siya ng maganda. Pwede tayo mag-design gamit yung basahan para sa mga straight line. Pwede yung ating graining tools para sa mga simpleng design at mabilisan. At pwede rin yung ating mga paintbrush gaya ng ginagawa natin dito ngayon. Para sa mga baguhan nating kapinta, pwede nyo sundan yung video natin ito para magkaroon kayo ng idea kung paano ba natin ginagawa yung mga ganitong design. Bali, ang mga ginagamit nating paintbrush dito, ang size ay number 1, number 2, at number 3. Para doon sa kapinta natin na nagtatanong o nag-comment sa huli nating video, kung nilalagyan daw ba natin ng paint thinner yung ating mga paintbrush bago natin ito gamitin dito sa ating haspi. So, hindi natin nilalagyan yan ng paint thinner mga kapinta, no? So, ginagamit natin yan ng dry. So, lalagyan lang natin yan ng ating wood stain kung kailangan kapag maglalagay tayo ng design. Pero kung aayusin natin yung design natin, ginagamitan natin ito ng dry na brush. So, walang nakalagay na kahit na ano. At shoutout na rin sa mga kapinta natin na nag-comment sa last video natin. At kung magtatanong naman kayo mga kapinta kung gaano natin katagal ginagawa yung mga design natin, so depende yan mga kapinta, no, kung gaano kalaki yung ginagawa natin o gaano kaliit. Pero sa ganitong kalaki, 3 to 5 minutes natin ginagawa yung design na to, no? Pinakamatagal na doon yung 5 minutes. Bawalin.
So ayun lang mga kapinta, ganun lang yung paggawa ng ating mga haspi. Maaari nyo sundan yung video natin ito. At kung mga bago pa lang naman tayo sa mga ganitong gawain, pwede tayo magsimula sa mga straight line gamit yung ating basahan. So marami pa tayong gagawing mga design dito mga kapinta. Manood lang kayo hanggang huli at ipakikita ko sa inyo yung mga iba pang klaseng design na pwede natin gawin. Tatangingi ka. So yun mga kapinta, hanggang dito na lamang muna ang ating step by step video. Sana may natutunan kayo ngayong araw at sana nagustuhan nyo yung video natin. Kung bago lang kayo dito sa ating FB page, huwag nyo kakalimutan na mag-like, follow, and share. At kung nandito ka naman sa ating YouTube channel, huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe at i-click mo na rin yung bell notification para isa ka sa mga unang makakapanood kapag may mga bago tayong step by step video gaya nito.